So, nung nag-pandemic, ano nangyari? So, nung pandemic, eto na, nagkasubukan na. Tibay ng loob at puso, lahat na. Kasi Correct. wala eh. Nasa alcohol ka. Ang alcohol na pwede lang nun, rabing alcohol. Tapos start-up, di ba? Oo, to start up ka. The fact na start-up ka, regardless kung pandemic or hindi, talagang challenge. Challenge na eh. Yes. Talagang binaon ka pa kasi nag-pandemic. Binaon ka pa, correct. Tapos, nag-zero yung account kasi wala mga restaurant. Kaya yung growth and success talaga, evolution yan eh. Oh. Di ba? Ang evolution pati, laging may failure bago ka mag-step up to the next level. Pag step up mo na next level, kung gusto mo mag-step up ulit, dadaan ka na naman sa failure. Diba? Ganoon naman yung process nun eh. Paikot siya, tapos pataas. Ayos, boss. First podcast episode. Yan. Sige, ano bang objective natin dito sa podcast natin? Anything under the sun. Siyempre, namang masarap pag-usapan pagka may beer, di ba? Oo nga. Hindi kasi ako, naghahanap din ako ng parang yun nga, parang more on conversations, di ba? Anything under the sun, tama ka. Tsaka siguro magandang avenue din para, alam mo yun, mapag-usapan natin yung mga challenges din ng isang tsaka mga plano sa buhay. Plano sa buhay. Lalo na pag may puli beer, may craft beer. Yan. Inom muna tayo. Oo nga pala, pagka open po yung aming tap room, punta lang kayo dito. Yun nga. Ito ang start ng community natin ng mga mahilig sa deep conversations. Deep conversation, correct. Kasi mga mahilig sa mga craft beer, mga malalalim na tao yan eh. Siguro magpakilala muna tayo, ikaw muna. Ikaw muna, boss. Alright, sige. Ako nga pala si Dennis Hilario, So, based in Batangas din, Santo Tomas mostly. Mostly kasi may work ako sa Manila eh. So, nagpupunta ako doon mga once or twice a week. Ang nature ng work ko more on, kami, nasa business ng e-commerce, order fulfillment, at saka warehousing. Pero habang nagdi-discuss tayo, magbubukas muna ako ng bagong pad. Kailangan to pang pulutan sa... Pulutan. Wala kaming pulutan pala ngayon. Dapat susunod, meron na tong Hindi, okay lang. Kakakain ko lang din naman eh. Ayun, so dun sa business na yon, ako, in charge ako sa marketing at saka sa technology. I'm the chief marketing officer at the same time, chief technology officer. Bigat nun. So, medyo mabigat pero nag-e-enjoy naman kasi maganda yung industry. Correct. More of sa e-commerce, di ba? Correct. So, part of ng ginagawa ko sa marketing, nagpa-podcast din kami. Nakita ko nga, boss eh. Mga podcast nyo lately, ibang klase eh. Kasi yun naman ang trend ngayon sa marketing eh, di ba? So, more of long-form content ang tawag natin doon. Correct. Yun nga, anything, giving valuable information or educational content doon sa target audience. So, similar dito sa craft beer business natin. Ang gusto natin ma-inspire yung mga target audience natin. Correct. At saka craft beer drinkers, di ba? Correct. So, yun lang yung short of my long story. Siguro, yung mga, if not mamaya, baka mapag-usapan din, no? Yung mga next future episode, mas malalim na storya about may background. Ayun. So, ikaw naman. So, ayun hello guys. So, ako po si Edison Subala. Ganun din, katulad ni Boss Dennis. Ako naman po ay isang chemist. Naka-base din ako sa Batangas, no. So kung meron kayong idol, mga chemist. Ni Chemisis Umaasa. Ayun ba 'yon? Yung mga joke yung mga chemist. Bali pinalad po tayong maging chemist nga. Awa ng Diyos, no. Bali based din po tayo sa Batangas at saka itong ating maliit na pinagkakakitaan or negosyo, itong ating taproom na puli. So, welcome po kayong lahat dito. Bali, ginagawa ko dito, maliban sa gumawa ng alak, magpasaya ng tao. Ayun. So, ngayon, nagpapasaya tayo ng tao through our stories. Correct. Storytelling. Oh. Yes. Siguro, mag-dive deeper na rin tayo, di ba?
Kasi hindi mo na-discuss mo na ba sa social media yung storya ng puli? Well, maraming beses na, no? Pero doon nga tayo nagsimulang maging artista eh. Kwento kung ano yung puli eh. Siguro share na rin natin yung storya Oo. mo na yan para For the may sake background ng tayo. ating mga bagong viewers at listeners ng ating podcast. No? Ayun, no? Si Puli kasi isang passion project. No? Ito nga po sa mga entrepreneurs na gustong magsimula, huwag kayong matakot. No? So, basta as long as nakikita niyo yung sarili niyong ginagawa niyo, push niyo lang. Anyway, so nagsimula siya as a passion project 2013. No? Nagka-interest ako sa mga alcohol eh. Simula nga niyan, wine eh. Kaya lang back then, parang medyo challenging yung market. So, pero may confidence ka na kasi chemist ka eh, di ba? Oo, in terms of technical know-how, medyo confident tayo dyan. Oo. Sorry, tumitingin-tingin ako. Tinanong kung may signal pa yung audio natin. Sige, go. Meron pa naman. Okay, go ahead. Sige. So, sorry. Ayun siya. Medyo confident nga tayo na meron tayong technical know-how dyan. Eventually, nagustuhan natin yung process eh. Along the way, parang sabi nga nila yung raison d'etre na tinatawag. No? Tsaka yung iyong reason for existence. Diyan ko talaga nakita. So, Purpose. Yung bagay, ikigai in Japanese. No? So, pagod ka, pero hindi mo ramdam eh. Ano ba yung deeper purpose of building the business? Ako naman kasi ever since talaga, hindi ko hinabol yung pera. Ako kasi nun talagang reason for being eh. Na parang, well, siguro blessed din kasi hindi man silver spoon. Pero blessed tayo na nagagawa natin yung gusto natin. No, somehow, gusto mong kumain dito, nagagawa mo. No? So, ako, yung reason ko for existence is beyond having money. So, ako, hinanap ko talaga yung purpose ko. Right. No. Ngayon na lang talaga na, teka lang, kailangan pala ng pera. Kasama yan. Kasama pala siya. Masyadong hinanap yung sarili ko eh. Kailangan pala yung pera. Oo nga. So, ako talaga nakita yung sabi ko, ito yung gusto kong gawin. Fast forward, 2023 ngayon, 10 years ko na siyang ginagawa. Alam niyo yun, parang pagod ka. Masakit sa ulo. Pero ano yung purpose? Purpose kasi is more on self-fulfillment. Okay. Self-achievement mo. And, kasi when I was studying, considered underachiever ako eh. Especially nung college. So, academics medyo... Academically. Petics talaga. Kung tutusin, 7 years ko nga tinapos yung course ko. Ganun. Sobrahan ako ng relax. Yung chemistry. Pero in fairness naman, yung sa mga major subjects, maganda yung grades ko ron. Parang ako rin yan. It's just that... ikaw ba, boss, nung ganun Hindi, computer science ako eh. So, hindi rin ako nag-aaral. Kasi computer science kasi, as a programmer, hindi mo kailangan magkabisado eh. Correct. Pakaganahin mo lang yung logic mo, di ba? Yes. So, hindi rin ako sa mga yung minor subjects, hindi rin ako okay. Pero yung mga major subject, okay. Pareho tayo doon. Tagilid. Pero meron ako mga prereq tulad yan, mga math. Waterloo ko kasi talaga yung math eh. Okay. Kahinaan ko yan. Pero yan ang one of the requirements sa di ba? Engineering. Kaya hindi naman ako engineering sa bagay. Iba pala yung chemical engineer. Iba pa yung chemical engineer. Nasa ibang pala ako. So, yung mga more or less, mga nasa planta yan, scaling up eh. Kami, laboratory skill. Research and development talaga. Correct. Mostly. Pero may math din yan, di ba? Go-compute ka ng mga atom. Mga thermodynamics, ganyan. Ayun, So, mga heat generated, mga ganyan, mga bonding. Kasi nung high school, madali ang chemistry eh. So, hindi mo mapapansin. Nung college, doon nagkabiglaan. Tapos mga kaklase ko puro galing science high school. So, kung hindi sila valedictorian, salutatorian, ako parang mali ako ng section. So, hindi, going back dun sa yung una, winery yung parang tinry mong
business. Oo. Business na ba o passion pa lang? Passion pa lang yun eh. Actually, hobby lang siya. Nakita ko yan sa... Ka-interest ako sa alcohol. Okay. Tapos sabi ko, sige, subukan ko nga. Kasi nga, since meron kang knowledge, basic Oo. knowledge on how things work. Pero consumer ka rin ng alcohol. Back then, wala. Ano lang, kami-kami lang. Hindi ka talaga yung masyadong alcoholic nung college. Hindi. Well, minum. Kaya nga na-delay eh. Pero, kung yung talagang habitual, hindi naman. Okay. Talagang na-enjoy ko lang yung science din behind that. Kasi parang, trabaho kasi siya talaga ng isang di ba? Isang chemist. Oo nga. Iba ang dating pagka, Well, so, yun. Tapos, sabi ko, kaya kong gawin So, yung wine pa lang to sa wine? Yung wine, Nag-aaral ako nun sa UPLB. Okay. Under Dr. Erlinda Dizon. Ano yan? Parang vocational or... Para siyang elective course, elective. workshop, seminar na gano'n. Okay. Parang fermentation science yung dating. Okay. So, yun, nakuha ko yung technology. Actually, meron akong kaklase noon na parang politiko Parang balak nila magtayo ng winery dun sa lugar nila. Tapos yun, dun nagsimula. Tapos nag-evolve. Inunti-unti ko yung gamit kasi nagtatrabaho pa rin ako noon back then sa sa isang oil and gas company. Petroleum company. Ano yung first job mo? Oo, first job ko yun. 2014 ako nag-start mag-work Okay. Straight. Ayun. Tapos, ayun nagtuloy-tuloy yung hobby hanggang sa nagkaroon ng break nung 2017, 2018. 5 years ago. Oo, merong nagtiwala sa akin na Chinese na sabi niya, sige, dalhin mo nga dito yung produkto mo, tikman natin. Wine pa din yan? Ay, hindi na. Beer na. Sorry. Nag-evolve na yung yung aking research from wine into beer na. Kasi nga, back then, yung market ng wine, parang sabi ko, hindi ko kaya ibenta to kahit gaya kong gawin. Kasi syempre, bata ka pa, network mo, hindi naman ganun ka. Iba kasi ang market ng wine. Parang mga parang mga mid-30s to... Yes, tsaka back then, nung mga panahon na yon, ang wine is considered a social drink na mayayaman lang umiinom. Hindi yan tinatagay. Hindi yan tinatagay Diba? So, yon sabi ko, kanina ko may bebenta to. Tsaka parang wala namang umiinom ng fruit wine. Kasi talagang ang wine, grapes talaga Right. So, iba to kasi mga local fruits ang local fruits yung ginagamit natin dito sa Philippines. Like mango, ganyan. So, mahirap yung market. So, nag-research ako hanggang sa napunta nga ako sa beer. Tapos, yun, ang challenge lang noon is yung sourcing ng equipment, raw materials. But, to cut the story short, na-overcome ko yung hurdle na yun. Ayun. Tapos, nung 2017, meron nagtiwala sa akin na Chinese. He helped me achieve things that I didn't expect na ma-achieve ko na. Kaya sobrang laki ng utang na loob doon Ano yan? Parang nag-invest siya? Ganun? Hindi naman. Pero the fact na nagtiwala siya sa produkto mo. Kasi meron silang craft beer bar lounge noon Okay. So parang naging client mentor? naging kliyente ko sila. Okay. Sabi niya sa akin, sige, dali mo yan dito, tikman ko. Tapos, anong brand mo nun? Dati ang brand namin nun is Dapitan Beer pa. Okay. Kasi tumasan ako So, right. So Dapitan Beer. Yun ang nightlife ng mga estudyante nun Correct. So, ayun. Dinala ko dun yung tangke, yung keg na 20 liters. Parang parang pang home brewing pa lang? Home brewing. Dati noon, simula lang ako sa isang tangke, pa isa-isang kilong materyales, hanggang sa, ayun nga. Sabi niya, sige, dali mo yan. Sabi ko, boss, pasensya na, kalahati na lang to. Sabi ko ganun. Sabi niya, hindi, sige, titikman ko lang naman Tapos nung pagdating doon, nagustuhan niya yung lasa. Sabi niya, sige, bilhin ko na to. Sabi ko, boss, kalahati nga lang yan. Sabi ko, sige, kung gusto mo, test natin yung market. Hindi ko na ibibenta sa'yo, benta mo na. Tapos tingnan natin pag maganda feedback, tsaka mo nabilin yung mga susunod. So in short, para ako naka-build ng
rapport sa kanya, nakabuild ako ng relationship. Sabi niya, sige. Tapos, that same night, tumawag sa akin, kinabahan niya ako eh. Kasi kala ko, trouble. Kasi siyempre, hindi ka masyadong confident pa, produkto mo eh. Tapos kalahati laman. Sabi niya sa akin eh, dalan mo ako ulit bukas ng 4. Sabi niya gano'n. Sabi ko, boss, wala pa. Saan na to? Sa Manila to? Sa Makati. Makati. Spectral Beer Lounge. So, yun nga, sobrang namimiss ko nga yung lugar na yun eh. Kasi, ba't sarado na ba? Oo, hindi. Pero you're still in touch with that Chinese? Oo, close pa rin kami. So, okay. Yung minsan, pagka nagpupuntahin dito. Okay. Ayun nga, nag-pandemic. Hindi kinaya kasi nung time na yun, sabay-sabay kami nag-expand eh. Siya naman, lumipat siya ng The Rise. Okay. Doon sana ililipat niya mas malaki. Kasi before sa Beacon Tower sila eh. Okay. Ayun. Doon sa may Chino Roses? Chino Roses, yes. So, yun. So, fast forward, paano na-discover ang Puli? Fast forward, 2019, actually 2018, late 2018, ito, nakilala ko na yung mga kasama ko through JCI, okay. Junior Chamber International. So, meron local org dito sa amin, sa atin, sa Tanawan. Doon ko nakilala yung mga partners natin ngayon. Ito yung mga initial investors? Yes, so sila yung mga unang nagtiwala. Tapos sabi niya, sige, maganda yung business mo. Tulungan kita, palakihin natin. So, in short, nag-series kami. Tapos, 2019 of October, na-release yung aming SEC. Okay. Lapit na mag-pandemic nun ah. Oo. Kaya nga, sabi ko, very challenging. Kasi nung 2020, hukay pa lang yung itong building eh. Ito mismo yung tinatayuan ng taproom natin ngayon. Hukay pa lang yan. Tapos mga pundasyon. Tapos maalala mo boss, yung January, February, Taal. So na-relocate kami. So tigil yung kasi. Malapit sa Taal. Yung brewery within 14 kilometer radius. Kasama ba tong lugar na to sa pina-evacuate? Oo. Talaga, hindi ka makakabalik kasi mayroong mga sundalo sa kanto, sa labas. Hindi ka makakapasok talaga. Dami nga nagalit nun kasi maraming manukan dyan eh. So, ayun. So, nagtaal and all. So, na-hold yung project. Pero abang ginagawa to, nagbebenta na kayo? Before, yes. May mga account kami. Bago siya lumaki ng... Actually, kaya ako confident na palakihin siya. Kasi nga, may mga accounts. Tapos, back then, yung kinikita ko sa brewery is mas malaki na talaga dun sa sinasahod ko. Kasi I was working back to back eh. Correct. Parang trabaho ko ng 8 to 5, tapos uwi ako dito sa Batangas, 7, tapos gagawa ako ng beer, alas 2, alauna ako matatapos. Gano'n. Ganon ang routine ko for almost 2-3 years eh. Talagang hapit. Talagang pinuspus ko siya kasi nga sabi ko, papagod ka pero gusto mo yung ginagawa mo eh. So hindi mo napapansin. Tapos the end of the day, pagod ka, tapos may beer ka. Di ba? Sarap. Ano yung anong aspect yung na-excite ka dun sa nature ng ginagawa mo nung time na yun? Well, ako kasi yung achievement na magawa mo siya. Okay. Yung setting of goal and then the journey in meeting the goal. Yung from paper, tapos naging actual product siya. Right. Tapos, ang maganda ron kasi sa beer, pag ginawa mo siya, pwede mo siyang i-share. Tapos pag sinare mo siya, tapos may magandang feedback, parang, okay to, sarap ha. Parang, sarap sa pakiramdam. Parang iniinom ko ngayon. Parang iniinom mo ngayon. 500 ml yan kagad, di ba, boss? Sarap, IPA. Try nyo. So, sarap sa pakiramdam na sabi ko, kaya ko pala. Kasi nga, knowing na underachiever ako ng college, isa ako sa mga dapat matagal ng natanggal sa college. Pero ewan ko kung nakita sa akin ng mga prop ko. So, ayun. So, sarap sa pakiramdam. Siguro yun yung pinaka naging doon yung sense of parang kaya ko pala. So, nung nag-pandemic, ano nangyari? So, nung pandemic, eto na, nagkasubukan na. Ng tibay ng loob at puso, lahat na. Kasi wala eh. Nasa alcohol ka. Ang alcohol na pwede lang nun rubbing alcohol. Tapos start-up, di ba? Oo, to start-up ka. The fact na start-up ka, regardless kung pandemic or hindi,
Talagang challenging. Challenge na eh. Yes. Talagang binaon ka pa kasi yes, nag-pandemic. Yes, binaon ka pa, correct. Tapos, nag-zero yung account kasi wala mga restaurant. Correct. Sarado lahat. Oo, kasi ang business model namin nun, tangke. By the kegs, mga 20 liters. So, ayun, nagkasubukan talaga. I mean, napilitan nga. Hindi man sa napilitan, pero we decided na mag-retail nga into cans. Kasi nga, ganun yung nangyari. Parang, ang naging forecast kasi nun, parang aabutin ng 5 years para makabawi talaga fully eh. So, correct. Ayun. I mean, which is true. I mean, 2023 ngayon, nangyari in 2020. I mean, open yung market, pero hindi pa ganon. Start ka ulit from the bottom, literal. Pero nung pandemic, nag-resign ka na rin nun? Oo, yun pa. Even before? Oo, dagdag yun. Kasi nag-resign ako 2018 eh. Okay. 2018. Nung nag-decide kami talaga na i-go full blast na. So, sabi ko, hindi ko yan matututukan kung working ako. Kasi back then, when we were doing the series, left and right ang presentation eh. Isang taon nga akong boss eh. Isang taon na akong paus. Wala kang kakapitch. Isang taon. Hanggang sa na-master mo na yung na-master mo na yung dapat mo sabihin. Yung mga tanong alam mo na. Dapat na-record mo na lang tapos piniplay mo na lang. Meron po kami niyang gantong sagot dito. So, well, exciting yung journey. Marami kang matututunan eh. Kaya nga sabi ko nga, up until now, dun mo mapapatunayan na learning is really a lifelong journey. Kasi walang katapusan eh. Right. Every day natututo ka eh. Correct. Kaya rin siguro. Siguro sa'yo din na every day may bagong challenge eh. Yeah, yung naman, yung growth and success talaga, evolution yan eh. 'Di ba? Ang evolution pati, laging may failure. Correct. Bago ka mag-step up to the next level. Pag step up mo na next level, kung gusto mong mag-step up ulit, dadaan ka na naman sa failure. Diba? Gano'n naman yung process nun eh. Paikot siya, tapos pataas. Correct. So, yun yung evolution process talaga eh. So, you as an entrepreneur, well, kumbaga needless to say, talagang dumaan ka dun sa ganung lalo na ng pandemic, di ba? So, ang question ngayon is that, paano ka ngayon bangon after the pandemic or even during probably. Kasi ang understanding ko na completely build tong distillery nga ba tawag? Brewery. During pandemic pa rin di ba? Yes, nabuo namin siya during pandemic but there are still challenges doon sa equipment. Kasi yung na-purchase namin before was totally sira. So, actually in-import yan, di ba? In-import yan. Tapos sira na dumating. So, lahat. So, in short, nadoble yung aming gastos. Kaya talagang sobrang dami kong natutunan na as much as possible, I mean, you have to delegate, pero you have to closely monitor what is happening. Kasi hindi mo pwedeng ipagkatiwala ng buo eh. Talagang ikaw yun eh. Correct. Kasi at the end of the day, walang ibang focal person dyan na pwedeng sisihin or i-pinpoint kundi ikaw lang kasi ikaw ang lead project manager eh. So, yun, isa yun sa mga natutunan ko nung journey na sobra kang nagtiwala sa mga tao. Pero pagdating sa dulo, after they get what they want, bigla kang kanya-kanya na kayo. Pero ano yung naging parang fuel in staying in the business and still trying to thrive dun sa business? Still, I mean, yun nga, going back dun sa reason ko kung paano ako nagsimula is I love what I do. I mean, pag humawak ako ng ballpen at nagsulat ako sa papel at ito yung gusto kong beer na gawin, gagawin ko siya. Parang yung other problems nung existing problems nawawala yon kasi parang nagbe-blur yung mga challenges. Nagbe-blur yung challenges. Yun yung pinanggagalingan ko. Kaya parang sino ba nagsabi nun? Si Steve Jobs yata nagsabi nun. Baliw lang ang baliw mga entrepreneur kasi
sila yung alam mo yun, hindi mo na May crazy beyond mindset. reason na yung ginagawa nila Oo. na parang kung ito average na tao lang, ayoko ano na lang ako, bitawan ko na siya. Pero ako kasi every time na humawa ako ng ballpen, kaya minsan message ako sa'yo na overwhelming. Kukunin ko na yung logbook ko niya kasi sanay ako magsulat sa logbook Kukunin ko na yung logbook ko niyan. Tapos isa-isahanin ko siya. Nandyan yata yung logbook ko. Dala ko yung logbook ko Hindi, actually, pinapractice ko din yan. Oo. Yung journaling. More of journaling. Kasi sometimes, sobrang overwhelming yung nasa utak mo. Yes. Pero pag naisulat mo siya, na-organize ngayon yung thoughts mo. Yes, correct. Oo. Parang nagiging tangible yung nasa isip mo. So, in effect, yung stress mo, somehow, na yung energy mo ng stress napupunta dun sa correct. Yes. So, sinusulat mo, di ba? Yeah, feeling ko, yun, same tayo, mga entrepreneur, mga idea maker. Correct. We get to have enormous number of ideas na hindi natin alam kung saan natin ilalagay. Right. And one way of doing that is writing it. No? Correct. Parang nailalabas mo siya and at the same time, nagmamaterialize siya correct to. Sa tama. Ginagawa ko din yan yung talagang pag dumating sa point na talaga. Sobrang dami na yung susulat mo correct. May, ang tawag dyan, mind mapping. Mind mapping, yes. Parang I remember back then nga, meron pa akong idea book parang isa siyang book na nandun lang lahat ng ideas ko regardless kung paano mo, walang lang siya, parang dump lang idea dump yan ang tawag doon. Doon lang, sulat mo lang lahat. Every time. Pwede mo siyang balikan. Right. Ang importante lang, maklear mo yung mind mo. Kasi nga, sobrang crowded. Isang natin yun. Isang tip. No? Pag na-stress ka, sulat mo lang. Correct. At least, nailalabas mo. Kasi minsan, yung iba kasi ang outlet nila may kinakausap. Especially mga babae. Yes. Ang outlet nila, meron silang kausap. So, yung iba, especially yung mga, sabi mo nga, mga entrepreneur, creative, etc. Ang outlet naman nila is yung pagsusulat. Yun. Kaya bilib ako sa mga mga highly organized people. Alam mo yun? Parang, ako, bigyan mo akong resibo ngayon. Baka mamaya, wala na yan Ano naman yan? Systems. Systems, diba? So, systems yan. May bilib ako sa mga tao. I think, siguro ikaw na, meron ka na Yeah. Ako for the longest time, kasi, ang nature kasi yung nabanggit ko kanina, diba, nasa business ako ngayon ng order fulfillment and warehousing. Pero yung backstory ko talaga, ang business ko talaga is a software business. Yes, oo nga. And ang ginagawa namin, mga system solutions, diba? Yung mga process ng procurement, process ng accounting, ERP, process ng inventory, etc. So, ang orientation ko talaga, systems. So, syempre, before ko gawin yan sa ibang company or sa clients namin, ginagawa ko sa sarili ko yun. Correct. So, yung proper way of managing your time, yung proper way of organizing your thoughts and whatnot, yan, may mga systematic way of doing it. Siguro later we can discuss it further or, in our next episodes, diba? Kailangan ko yun. Kailangan natin pag-usapan yung systems na yan. Kasi up until now, I mean, yun ang yun ang challenge ko sa sarili ko up until now. I mean, I have so many ideas in my mind that it gets so cluttered na parang half-baked yung mga nangyayari. Minsan parang tinanggap ko na sarili ko, may ADHD yata ako. Pero one of the traits kasi ng pag nasa top ng isang corporation, top position, the CEO and whatnot. Somehow dapat medyo OC ka eh. Yes. Diba? Correct. So, ako kasi, meron akong genes na may pagka-OC. Siguro naman ako sa father. Actually, nagmamanifest yan sa anak ko ngayon eh. Na masyado siyang OC. So pag OC ka kasi, you make sure, pag may stress kang iniisip or worries, hindi ka mapapakali hanggang hindi mo ino-organize yun eh. Correct. So yun yung yun yung sa akin. So ako talaga, hindi ko mapapakali hanggang hindi ko inaayos yung system. Or meron akong challenges in mind na hindi ko sinusulat or hindi ko sinosolve. Especially dumating sa point na
ang total number of employees ko is nasa 80. Dami. Tapos ang daming departments, di ba? Oo, So, correct. talagang super overwhelming Oo. yung nature ng ginagawa ko at that time, di ba? Yun, so tawag dito, ang importante lang naman doon as an entrepreneur, you don't tolerate problems. Yes. You're always vigilant. Ibig sabihin yung iba kasi may nakikitang problema, sasabihin nila, sige, saka na lang yan. Ganyan ako nung una. Oo. Yes, oo. Mm. Oo. So, ako, natutunan ko yun na pag may problema, wag mo i-tolerate. Mm. Kung hindi mo siya magagawa ngayon, pero ilagay mo sa plano mo na ayusin yan. If not now, it can be next week, it can be next month. Correct. Basta importante, nasa listahan mo lang, nasa pipeline mo kumbaga. Yun, you don't tolerate problems. Kasi, na-experience ko yan. Kasi nga, parang ang tendency, pag nakita mo na yung problema, nung nagsisimula ako, alam mo na yung problema, nandyan na. Pero ang tendency, since hindi siya urgent, parang, hindi pa naman sige lang. Oo nga. Parang, makakalusot pa Oo, yan. Not knowing na habang tumatagal, Puputok. lumalaki. Correct. Parang nana yun na naiipon So, tama na hindi siya dapat palakihin at patagalin. Right. As much as possible. Basta wag mo i-drop yung bola. Ang importante doon, may progressive, basta progressive yung yung improvement. Hindi naman kailangan solvein mo agad right away. Correct. It can be an iteration di ba? Correct. Basta importante, nasa pipeline mo siya. Correct. Meron kang ginagawang small steps Correct. to solve that problem. Correct. Parang ganon. Sa dami kasi niyan, hindi mo rin kayang pagsabay-sabayin. Tsaka nanganganak siya. nanganganak siya. Correct. Tsaka ang tendency, pag pinatagal mo siya, lumalaki. Ngayon, natatakot ka na. Para siyang libro na ayaw mo nang buksan Oo nga. Tatakbuhan mo na lang. Tatakbuhan mo na lang Ganun yung nangyari. Tama. I mean, yung mga challenges and struggles before that I came to realize now is, I mean, it's part of the journey, I believe. Pero yun nga, I mean, tama siya na hindi mo na siya dapat It's one of the realizations actually. So long story short, where is the craft beer business now and where are you going? Well, the business now is it's still in its challenging times, but I'm still happy, that the business is thriving. Okay. There are still people who are there to help and extend their arms. There are still nandyan din yung mga supporters, mga followers na continuously visiting the brewery, buying the products online. That's good. Oo, kaya sabi ko, hanggat meron tayong positive feedback, tuloy lang. I mean, hanggat meron tayong napapasayang tao, tuloy lang. Kasi talaga naman ganyan ako, for the longest time, siguro ang istorya ko, ma-share ko na rin, di ba? So, I started my business in 2001. Yung software business, di ba? So, kasama ko yung kapatid ko and then my uncle, di ba? So, nag-develop kami ng software, an accounting software. And then, after 2 years, na-develop namin yung product, may mga initial clients. On the on the 4th year, yung kapatid ko nainip, umalis, di ba? So, at that time kasi, yung kapatid ko yung nasa business side, business development side. Ako noon, as an introvert, kasi programmer ako noon, ang laking trauma sa akin noon, nung umalis yung kapatid ko, kasi wala akong alam sa business Correct. Gulo mo, yung mga nagpapa-present sa akin, mga vice president ng mga bangko. Yes. At that time, I was like 22 years old, 23 years old po siya. Parapin mo ako sa presidente ng bangko as the owner of the business, di ba? Correct. And ang product ko is something na parang very critical kasi accounting software, more bangko financials, di ba? Kasi ang plano ng bangko nun, ibenta yung accounting software sa mga depositors nila. Yes. Okay. Actually, Union Bank. Okay. Mga 2005, 2004, 2005, no? So, umalis yung kapatid ko. So, sobrang traumatic sa akin kasi hindi ako marunong humarap sa kliyente. 'Di ba? Pero parang I think as an entrepreneur, kahit takot ka, ang dapat the important trait that you should have is the courage. Correct.
Pinatato ko nga dito yun, courage. Ibig sabihin, courage kasi is something na gagawin mo pa rin kahit takot ka. Oo, correct. Diba? Oo. So, yun yung my first, somehow, I can call a downfall. Oo. Hindi naman siya talaga downfall ng business, but more of downfall sa akin as a person. Yes. And yung mental health. Yes. Kasi nga, traumatic eh. Correct, diba? correct. So, na-surpass ko yun. Tapos naging okay yung business for a while. 2007, naalala ko yun, March 31, 2007. March 31 is a payday. Yeah, oo. Meron Wala- talaga tayo lahat date na hindi natin makalimutan, no? Correct. March 31, 2007, wala akong pangsweldo. Okay lang walang pangsweldo kung meron ng collectibles eh. Yes, diba? yes. Or receivables. Oh, correct. Ang problema ko, wala din Wala. akong receivables. So, meron akong 25 employees noon. Oo. So, ang ginawa ko, miniting ko sila lahat. Meron kaming about 7 projects at that time. Hindi pa talaga siya collectible kasi kailangan mo nang i-deliver eh. Bago ko siya makolekta. Oo. Sabi ko sa kanila, hinipon ko sila, wala na akong pangsweldo. So, sorry, wala akong choice kundi i-let go ko yung lahat. Kasi I don't want you to be grabe. affected din eh. Diba? Oo. Kasi may mga personal kayong buhay, kailangan nyo ng sweldo. Oo. So, I took that courage to... Grabe. Yeah, I took that courage to gawin yung mga projects all by myself. Ang good, ang advantage ko nga, marunong din ako mag-code. Yes, marunong ako yes. mag-program. So, hindi ako takot na Hawakan yung project. Correct. So, yun. Long story short, yun nga, natanggal sila lahat. Bumalik ako sa bahay. Work from home. So, wala pang pandemic doon. Sanay na ako mag-work from home. Sanay na, Adjusted na. So, fortunately, meron akong isang kliyente na accounting firm. Sa Pacific Star. Actually, shout out sa kanila kasi mag-aano sila 20th anniversary sa ngayong August. Congratulations po. Extra Mind Outsourcing. Close friend ko yung founder. So, in-accommodate nila ako dun sa office. Kasi they are using our accounting software. Yes. So, binigyan ako ng maliit na space dun sa Pacific Star sa Makati. Tapos yun nga, from home, bumalik na ako sa opisina. Pero ako pa rin mag-isa. Pero at least nasa work environment. Correct. So, nangyari noon, I learned na merong mga interns sa Asia Pacific at saka sa FEU is Asia na ang internship nila 6 months. Wow. So, sila yung kinuha kong mga programmer kasi at least hindi ko kailangan sweldohan. Diba? So, my point lang is that yun nga, in any business, talagang may up and down. Correct. Yun talaga yung nature nun eh. Actually, kahit sa economy, kahit sa stocks, di ba, may talagang magdidip eh. Tapos pag dip mo, ang importante lang as an entrepreneur, tuloy-tuloy ka pa rin. Correct. Kumbaga, ang vision mo should be really built to last. Correct. Yun nga, kakasubukan talaga ng tibay ng loob eh. Tsaka, as an entrepreneur, kahit anong mangyari dyan, no, the least thing you could do is to show up. Yeah, totoo. Kasi, wala wala namang ibang haharap dyan eh. Ikaw lang eh. Pag tinalikuran mo yan, lilipat lang yung problema sa harap mo ulit. Correct. No choice ka. Ako din yan, maraming mga moments before na tamad akong bumangon. Oo. Pero pag inisip ko na, yun nga, I'm doing this for the sake of my clients para matulungan ko sila. Correct. Na ma-automate yung business nila, etc. Kasi, parang gratification sa akin, nakikita ko na ginagamit yung yung software ko yes. At ngayon, pagka meron ako isang client na coffee brand, pag nagkakape ako doon, pag nakikita ko na ginagamit yung software namin, happy ako. Happy, diba? Yun yung parang legacy mo eh. Correct. Yun. Same sa atin. I get satisfaction and fulfillment when people compliment what I did. Parang kang cook na, sarap ng luto mo, chef. Parang gano'n, di ba? Compliments to the chef. Oo, sarap ng parang sarap sa feeling. Kasi,
yung dati na nasa isip mo lang. Mm, Diba? Sarap ng pakiramdam ng gano'n na nagmamaterialize yung ideas. Correct. So, anong mga bagong ideas mo ngayon sa craft beer business? Well, surprise na lang. So, kasi, actually, medyo alam ko yan eh. Surprise. Confidential muna. Okay, Ano tayo? Blitzkrieg. Blitzkrieg. Ang maganda doon, may future. Yes. Diba? Meron tayong future na pinag-uusapan. I mean, ano naman, ang maganda kasi sa craft beer industry is it's not a static industry to be in. Kasi it requires you to be creative and innovative eh. Correct. It's not actually yung brewing beer is not rocket science. Kasi yung paggawa ng beer can be dated way back mga BC pa eh. Panahon pa ni Cleopatra yan eh. Ginagawa na yung beer. Tama. So hindi siya rocket science. Right. Ang ano dyan is yung creativity mo. Kaya na-enjoy ko siya eh. Kasi parang anything is possible eh. At saka yung brand mo itself is something unique. Yes. It's already a unique offering, yes, di ba? Correct. Yung alam ko may mga kalaban yan, pero may mga unique personality yan. Yes, diba? yes. And yung importante doon, meron kang brand purpose. Yes. Actually, diba? kami naman, we don't try to be the number one. I mean, siguro you find some may find it counterintuitive. But kami kasi sa Puli, we don't strive to be the best, but at least we strive to be who we are, and that separates us from the rest. Ako naman kasi the way I think medyo unorthodox. Nandun ako sa kabila lagi. Yeah. Hindi, tama naman yun. Meron nga libro, di ba, yung Blue Ocean. Yes, mga Blue Ocean strategies. Blue Ocean strategy. Yes. Dapat pumosisyon ka dun sa some segment na walang, kumbaga, wala pa nakakapansin. Not walang di ba? Ganun naman, branding and marketing. Yes. Kaya lang, the grass may be greener the other side, kaya lang, hindi siya ganun kadaling i-pasteurize. Correct. I mean, talagang very challenging. But I think at the end of the day, it will be rewarding eh. Right. As long as you believe in your vision. Kaya nga, yun ang ano ko sa atin, feeling ko, pareho tayong visionary kasi. Correct. We see the other side. Ang problem lang, ako sa akin I see the other side, pero ang problema, di ko lang paano pupunta ron. Pero at least nakikita ko siya. Importante may vision ka, di ba? Yes, Tapos may ginagawa kang action, kahit maliliit na actions to go to, to reach your goal. Correct. Diba? Ako naman, just to close my story dun sa business kanina, ayun nga, so, after yung mga na yun, yung kanina kwento ko yung kapatid ko, tapos nagtanggal ako ng tao. Tapos na-build yung bagong company, So Hillsoft. Yes, oo nga. Tapos doon nag-start mag-grow kasi marami na akong learnings. Yung nga sinasabi ko, mag-fail ka, tapos matututo ka doon. Yes. Alam mo na yung gagawin mo sa susunod, tapos mag-i-step up ka. Until such time na, yun nga, nag-grow na kami, daming kliyente, daming projects, etc. So same sa'yo actually. Noong nag-pandemic, doon ulit yung business. Lahat naman tayo, I mean, globally, naapektuhan yung business doon. Pero ang realization ko doon is that, ang tanong ko sa sarili ko, do I want to continue this business? Correct. Yes or no? So sa akin, okay naman, gusto ko pa rin continue kasi the product that we have built naman, somehow parang you can call it built to last Yes. yung product. So ang ginawa ko na lang, tinurn over ko siya sa isang group. Somehow binenta ko yung company partially. Sila na nagpapatakbo ngayon. Yes. Ngayon, meron akong yung another opportunity, yung another business, yung sa e-commerce. Yes. Which is nakuha yung interest ko. Kasi sa e-commerce ngayon, sina marketplace, Lazada, Shopee, etc. So na-intriga ako dun sa industry. So that's where I am now. So we are implementing a lot of technologies there like AI, etc. So yun, I'm currently enjoying that process right now. So just to close my backstory,
Parang ganun. Pero, na-curious lang ako, boss. With everything that happened, I mean, siyempre, natututo tayo along the way, right? Ano yung, that tuloy ka pa rin? I mean, siguro sa lahat ng challenge na nangyari, you should be very conservative and, siguro dapat medyo hindi ka na masyadong risk-taker. Pero bakit parang same pa rin yung level ng risk-taking? Actually, naging question ko din yan eh. Nagkaroon ako ng mentor. Actually, I still consider that person as a mentor. Medyo 60 plus na rin siya eh. So, tinanong ko siya, at your age now, yung bang energy level mo bumaba? So, sabi niya, somehow yes. Ako, to be honest, yung energy level ko compared when I was in my 20s, right now, mid-40s na ako eh. So, medyo bumaba na. So, at the same time, yung sinasabi mong pagiging conservative, somehow, mas conservative ako ngayon kaysa noon. And at the same time, I'm less naive. Okay. So, before kasi, medyo naive eh. May sarili akong business, entrepreneur, pero at the end of the day, yung palang CEO position is a lonely job. Correct. Diba? Yes, so it's lonely up there. So, right now, intentionally, sabi ko sa sarili ko, ayoko na doon. Dahil nga nag-over sa akin in that position, sabi ko, ayoko na ng CEO position. Pala, tinurn down mo to. Iba eh. So, sa akin, ang passion ko talaga, yung being creative. Right now, in marketing, branding and marketing, at the same time, sa technology. So, I'm in my perfect, dream role in an organization. Diba? So, going back to your question, I think naturally, parang by intuition and by what do you call this? By gut feel, dahil nga marami kang learning. So subconsciously, nagiging mas conservative right now, 'di ba? Hindi ka na masyadong before kasi pa nagfo-forecast ako ng sales, sabi ko, pucha, millions. Correct. Oo. Hindi na ako naniniwala doon. Correct. Kahit pa logically mukhang achievable. Mukhang achievable 'to, hindi na ako naniniwala. Basta sa akin, hindi na ako, maganda may alam ka dun sa industry na ito yung potential. Pero hindi yun ang aim ko. Ang aim ko yung unang maliit na, yung next level lang na maliit na step. Diba? To get there. Then once I'm there, then magsiset na naman ako ng bagong goal. Correct. May term kasi sa IT called agile methodology. I'm not sure if you're familiar with that. Na meron kang ina-aim na goal or roadmap, tapos magde-define ka ng sprints. Okay. So instead of defining your plan as a marathon, i-define mo siya as small sprints. Yes. So per sprint, meron kang maliit na milestone na dapat i-achieve. Yes. Na realistic. Yes. So ganun na akong mag-work. Parang ganun. Okay. The idea is the same with the Japanese ideology of Kaizen. Na improvement of 1% daily. Right. Yeah. Parang ganun. Ganung style. Or ganung approach. Galing ah. Pero, I mean, yung ganung strategy, mabagal, pero you find it. Pero may na-achieve, di ba? Yes. Kasi yung parang bibiglain mo. Pero feeling mo, wala ka na-achieve na milestone. Pero pag may maliliit ka lang na steps, meron kang fulfillment eh. Correct. May natututunan ka doon and then implement mo doon sa new milestone mo. So small steps talaga. No? Ang importante doon pala, maghanap ng mentor. Ang importante doon, at the end of the milestone, meron kang tinatawag na retrospective. Ano yun? Ngayon ko lang na ano yun. Yeah, yung retrospective is that ano yung mga wins mo kumbaga, you have to review yung naging process mo on that milestone. Ano yung natutunan mo? Ano yung mga mistakes? And ano yung improvement na gagawin mo sa susunod? Parang ganon. So, may retrospective on every milestone. Diyan talaga papasok on how systematic you are, ano? Yeah. May ganun ka pa, may check and balance ka pa sa dulo. Parang kami nagsasaya na kami. Beer na tayo, tapos na yung problema. So dapat may ganon eh.
It applies also to life, di ba? Yes. On every milestone, nag-asawa ka, ano ba yung natutunan mo? Diba? Correct. Makipaghiwalay ka, ano ba yung natutunan mo? So, susunod, hindi mo nagagawin, diba? Ganun naman yun. Yun. At saka ano yung tinuturo yun sa Agile, yung sinasabi ko kanina. Medyo technical, pero... Well, I think parang same yan sa ano, no? Yung mga, yung yellow belt. Yung mga Sigma, ganun. Sigma, yes. No, actually, naririnig ko yan. Plan, do, check, act, mga ganun. May mga nai-interview ako, meron ako 6 Sigma. Hindi ko alam yan. Sabi ko lang, okay. Sigma yellow belt, yan. No, actually, naisip ko yan nga before. Tapos, yun nga, I came across this agile thing. Kaya lang mahal So sabi ko, hanap na lang ako ng kumpanya mag-offer nito. Pwede na sa YouTube, pwede YouTube, na sa University. Correct. O yun, pwede daw pala sa YouTube. Ayun, so... Pero curious na boss, with all these stints, paano ka napadpad sa payo? Yun nga. So, at that time, nung pandemic kasi, sabi ko nga, I made a decision na i-turn over ko na tong business, itong Hillsoft. Actually, H-Core na yung pangalan namin ngayon. Fortunately, during pandemic, dahil ang dami nating oras na time, di ba? So, nag-build ako ng personal branding under my name, Dennis Hilario. So, in my personal brand, nagtuturo ako ng accounting, ng business, ng marketing, etc. So, may mga courses ako na somehow, nagkaroon ng traction. Flourish, yes. So to this date, I'm still, still managing and continuing that personal brand. So fortunately, someone stumbled upon my profile and then tinawagan ako as a consultant kung magko-consult for payo. And then long story short, parang officially, parang in-offer na sa akin yung position as a Chief Technology Officer. So, sa akin naman, wala na akong ginagawa. Yung personal brand ko kasi, more of pre-recorded courses. Yes, correct. So, pag na-record mo na yun, yung kumbaga, i-offer mo lang sa marketing. Pag may nag-enroll, bigay mo lang yung link. Correct. So, wala na akong halos ginagawa. Nainip naman ako. So, sabi ko, nagkaroon ako ng interest nga, yung nabanggit ko, yung sa e-commerce industry. Kasi yun yung nag-flourish ngayon, di ba? Well, especially in pandemic. Yes. Kasi talagang nag-fly yung e-commerce nun. Yes. Somehow ngayon, actually, medyo bumaba na siya, pero andyan pa rin yan, di ba? At saka at the same time, talagang papunta pa rin talaga sa e-commerce. Correct. Tsaka kagandahan doon, I have the resources to innovate. 'Di ba? 'Yun. So that's my my current lifestyle. So, yung sa payo is nakuha mo through nakita ka nila sa mga posts mo na sa personal branding? Yeah, siguro. Oh, grabe, no? So talagang social media works, no? Yeah, definitely. Actually, still up to now, may mga hihingi sa akin ng mentorship. Wow. So may mga bine-mentor ako 1 hour per week. Wow. To be honest right now, after ko sa payo, pagdating ng mga 6 or 7, may mga sessions ako. May mga sessions. Consultation. Yeah, parang ang ginagawa ko, nire-review ko yung business nila. Yes. Iba-ibang industry, may sa sabon, may sa construction, merong ito recently, internet provider. Yes. Tapos merong isang fabrication, etc. Wow. So, ang mga challenges kasi nila is that yung iba hindi na gumagawa ng marketing. So, problemado sa marketing. Tinutulungan ko sila mag-define ng branding. Meron naman ang challenges nila, systems. So, tinutulungan ko sila in terms of defining the right process and systems, etc. So yun lang, ang challenge ko lang right now is after my main work, pagdating ng alas 7, kailangan ko nga pa. Time-bound ka na ulit. Sabi ko, passion project ko naman siya. Yes. Somehow na-enjoy ko siya, di ba? Pero ngayon, nililimitahan ko na rin kasi nga, nawawalan din ako ng oras na family at saka kumanta. Correct. Mahilig din ako kumanta. Correct. Tumugtog pala at saka kumanta. Ayun. So,
Haba na nung Oo, podcast. First episode pa lang. First haba episode na. pa lang, kulang na yung isang oras, boss Oo nga. Ano bang natin, mga topics natin in the future? Well, siguro, ako naisip ko, nung pag-usapan natin kanina, siguro, I think, alam mo, interesado ako sa boss mga dropshipping, ganyan. Since napag-usapan natin yung mga okay. social media nitong Correct. bandang dulo. Mga dropshipping. Generally e-commerce, logistics. Yes, e-commerce and logistics. So, siguro. Okay, pag-usapan natin Since yan. nandyan nga ang way forward ng industry. No? So, medyo promising yan. Yeah. And then later on siguro, let's try to niche down yung topics natin. I think, ako, even before kasi may passion ako sa scuba diving. Yes. Yan, mga activities, no? Activities, Correct. mga outdoor, mountaineering. Oo. Mag-invite din siguro tayo. Yung mga, mga mahilig sa mga mountaineering, mga outdoor activities. Mga outdoor activities. So, Hiking, mga nag-off-road. No? Yun. Mga nag-off-road. I mean, the camp is open. No? So, kung gusto nyo sumama sa podcast, visit us. No? Habang nagiinuman tayo rito. Habang nagiinuman tayo dito. So, everyone is welcome. Yun maganda sa taproom si taproom ni Pule. Everyone is welcome. Correct. Ako naman talagang kaya na-interesado rin ako gawin tong podcast kasi mayroon talagang itch for conversations. Yes. Yung mga medyo anong tawag doon? May sense na conversations. Pero sabi mo, di ka marunong sa community building. Ang laki-laki na ng following mo. Hindi, following lang pero hindi pa ako gumagawa ng mga initiatives together with the community, with my following. Yeah. Pero kasi normally pag mga community, meron silang mga breakfast, ganyan, etc. Correct. Kasi wala rin akong time to do it right now. Feeling ko yan naman ang kaya kong gawin. Ayun. Because of the JCI. So, we can facilitate what you need. Correct. So, siguro later on, gawa tayo ng mga workshops, events. Mga workshops and mga trainings. Pwede rito. Correct. Ayun. Sige. Gusto nyo gumawa ng beer, pwede rin dito. Oo. At to be honest, wala pang pangalan tong podcast. Very raw lang itong... Yes. So, first... And very raw and impromptu. Actually, wala kaming Walang format. Wala kaming format Pero we'll see. We'll never know kung saan to pupunta. Yes, diba? yes. Hopefully, ako naman, personally, aside from the need for conversations, gusto ko rin nga makabigay ng based on my experience, my story, makabigay ng insights, tips, educating yung mga younger people on the right mindset to grow and to be successful. Diba? Actually, magaling ka talagang mentor, boss. Kasi thank you. na-inspire mo ako, tsaka nakakuha talaga ako ng learnings. Ano naman yan, vice versa. Yes. Diba? Oh. Again, like sinabi ko kanina, bawat isa sa atin may unique story at saka may unique na may offer sa mako-contribute sa mundo. Ako, even me, natututo rin sa mga and na-inspire dun sa hard work na ginagawa mo sa Thank you. Ayun. So, ayun. So, paano, boss? boss? Thank you so much. So, next time ulit. Wala pang pangalan pero feel free to subscribe and smash the like button. Yes. Thank you so much. See you in the next episode.